Para sa ito, Rene. Gilas Pilipinas outscored their second-round opponent, which is Singapore, with a massive 60-point lead yesterday. Gilas Pilipinas under-18 boys basketball team dominated Team Vietnam with a massive 93-point lead. June 12 Ski will face the team of Thailand at 7 p.m. Gerald Anderson has this to say about Rene Batterbonia. Since you're also playing basketball, ano ba yung take mo dun sa dalawang basketball players na nalunod? Anong take mo dun? Tragedy talaga yun. I mean, sabay-sabay pa mga nangyayari sa Pilipinas, di ba? With the earthquake pa sa hometown ko, tapos yan. It's just yung bata ngayon, kalaro ko 2 months ago ba yun? Nagkalaro ng third floor eh. Yeah, he had a very bright future. Tragedy talaga. Nakakadurong na puso eh. You know, especially for someone in the basketball world, tapos nakita mo yung potential ng bata. And kung maayos, kung mabait. I saw his parang last message niya dun sa coach niya na hindi muna siya uwi kasi kailangan niya kumita na muna ng pera dito sa Maynila, di ba? Para masuportahan yung pamilya niya. You know, that's yan yung true Filipino spirit. Tapos parang ganun lang mangyari sa kanya. And I'm sure, you know, yung mga dasal natin dapat nasa pamilya din niya. Kasi I'm sure yung nanay niya ay durog na durog. But, yeah, even with the import, yung import nila na dalawa sila nalunod eh. You know, just pray for their souls and you know, teaches us na dapat maging ano talaga tayo eh. You know, appreciate every moment na meron tayo kasi hindi talaga natin alam. But yeah, it's sad. Hanggang ngayon, hanggang pagising ko kanina, pinaprocess ko pa eh. Kahapon, magkausap kami ng third floor players na kasi kalaro namin sila eh. Siya, nung 2 months ago. Pumunta kami ng Davao, kalaro namin siya. I even told him sa game na kasi he had meron siyang isang possession, libreng-libre siya, pass break. Idadunk niya kasi malaking tao yan eh. Idadunk niya pero hindi niya na-shoot. Tapos after the game, sabi niya sa niya, brother, hindi pwede ganyan ha, player ka. Hindi pwede mamintis mo yan. And sabi ko, kuya, next time. Talagang nung nalaman ko, akala ko fake eh. Sabi ko, ha? Nung nalaman ko yung balita, nakakadulong ng puso. Even Senator Robin Padilla attended the wake of Rene Batterbonia and tears. What he has to say. Ano po tayo? Ako po ay nag-file sa Senado na sana po ang gusto natin kaagad na maimbestigahan kung ano talaga yung nangyari sa batang ito. At ito po ay nagkaroon ng napakaraming tanong yung kanyang mga magulang. Kaya po inaasahan natin kagyat ay madesisyonan talaga kung sino ang uupo sa public order, kung sino ang chairman niya para po magkaroon ng agad ng hearing. Yun lamang po, maraming salamat. Sir, gusto ba yung family ko? Nakausap niyo po kanina. Kamusta po sila sa loob? Ako po ay dalawang bagay eh. Una, masaya ako dahil may ganitong pamilya. Napaka-close nilang pamilya. Dumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala ng bata. Dahil sobrang pamapagmahal na sa pamilya. Ibang klase. Hindi lang sa nanay, hindi lang sa tatay, sa mga kapatid. Kaya gusto ko to talaga na marinig din ng mga batang Pilipino yung storya nitong batang ito. Kasi matindi yung pagmamahal niya sa magulang niya, mga kapatid. Sir, any assistance na binigay niyo po dito sa family? Sa akin na lang yun. Ang importante yung hearing. Kailangan ma-hear ito. Kailangan madinig natin kung ano talaga yung nangyari. Yes, sir. Iba. Salamat. The death of Rene Batterbonia is puzzling. He might be a victim of foul play, since there are video interviews surfacing of earlier batch of players who undergone a semi-military training. Those former players said that the coaching staffs went to a resort with them and confiscated their cell phones, and they were just there for 1 week to bond with their teammates. An alarm would sound early in the morning and their military training will begin. There are training involving swimming, and a former player said in the interview that one of their teammates does not know how to swim and almost drowned. Here is the actual interview. Din po kami sa isang resort na tago. Tapos
yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng First batch players po. that underwent the boot camp. Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan, bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama. Hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng player. Oo, tama. Siya na yung sumayib. Opo, siya na po yung nasigaw na. Here is another interview of former Ateneo players who undergone the military life, training during their team building in a hidden resort. Practice pa lang. Tapos meron kami nung pumunta kami ng Baler. Yun. Oh, grabe. Para siyang bootcamp talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach. Tapos parang pupush-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan ko mag-relay papunta sa tubig. Sa Baril, lakas ng alon nun, di ba? Surf. So parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. May muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ginawa nyo. Nalala. Tapos meron doon mga challenges. Kunyari, yung first day mo, kunyari, 2 kilometer run ka lang. Kung hindi ka umabot sa time na kailangan mo matapos, dagdag ka 1 kilometer the next day. 1 week tayo. Mga 5 days. 5 days. Parang Hell Week yung tawag. Hell Week talaga. Parang siyang survivor. Tsaka kami nagluto ng pagkain namin nun. Yung coaches nun, buffet sila. Kami, pagod na kami, kailangan pa namin magluto ng So, miss na pagkain. miss mo na naman yung bahay niyo. Oo, di ba? Miss ko na naman yung luto ni Mami. Anong niluto nyo? Anong klaseng luto yan? Isang linggong hotdog yan. Prito, di ba? nilaga, Yung isa, adobo na sobrang alat. Kasi Isang linggong hotdog yan. Saka Pinakialaman. safe. adobo, nagluto kayo adobo. adobo. Tapos minsan, ang kinain nga lang namin dun, noodles. Noodles. Oo, nag-noodles lang. Explain naman ni Coach Tab yung ginawa nyo. Or talagang... Sabi niya parang papahirapan niya lang talaga kami. It's more of a parang mental test ba? challenge lang. The key to finding the truth whether there is a foul play is for Rene Batterbonia's teammates to speak about what really happened. Here are the team building picture of Rene Batterbonia before his death.